Bago po tayo magsimula, mabilis ang shoutout muna kay Ma'am Yumi_16 at kay paring Jorik. Salamat sa pakikinig nyo at laging pagko-comment sa mga uploads natin. Salamat po sa suporta sa munti nating channel. Ganun din po sa mga silent listener natin. Maraming salamat po sa inyo. Masayang araw sa iyo paring RJ at sa lahat ng tagapakinig mo sa Batang 90s Horror. Emong na lang ang itawag mo sa akin, isang nurse. Hindi ko alam kung bakit itong propesyon na to yung napili ko sa kabila ng kondisyon ko. Bale may third eye kasi ako at alam naman natin na kapag isa kang nurse, hindi talaga maiiwasan na mag-duty ka ng night shift. Ewan ko ba pero bata pa lang ako. Problema ko na talaga yung pagiging bukas ng third eye ko. Hindi ko talaga magawang makasanayan. Ikaw ba naman papasok ka sa banyo tapos may makikita kang manong o bata sa harap mo habang jumejebs ka? Matutuwa ka ba naman nun? Pero sa dami ng karanasan ko, etong ikikwento ko yung isa sa talagang hindi ko makakalimutan. Ito yung panahon na dyan pa ako sa Pilipinas nagtatrabaho bilang isang bagong nurse sa isang lumang hospital sa Kamaynilaan. Ayon sa unspoken rule ng mga baguhang nurse, kapag ikaw ang pinakabago, ikaw ang pinakawalang karapatang magreklamo. At dahil dito, otomatiko akong napunta sa pinakaayaw na shift nung mga kapwa ko nurse sa hospital na yon, ang night shift. Sa totoo lang, wala naman talagang problema, di ba? Kung tutuusin nga, mas peaceful magtrabaho paggabi. Tahimik at karaniwan sa mga pasyente nagpapahinga na. Okay din yung night shift kung bago yung pasilidad ng hospital at hindi pinamamahaya ng mga ligaw na kaluluwa. Pero imbis nga na makakuha ng chill na duty sa pediatric ward, napadpad ako sa isang lumang hospital na mukhang may mas matagal pang pasyente kaysa sa mismong building permit nito. Dekada 50 daw nung tinayo yung hospital na tinutukoy ko. Tinayo ito bilang isang military hospital noong panahon ng digmaan. Pero matapos yung ilang dekada, ginawa itong general hospital. Bagamat marami sa lumang bahagi nito hindi na nagagamit. May mga bahagi ng ospital na tila hindi naabot ng modernisasyon. Yung ilang pader may bahagyang lamat pa. Yung iba namang tile sa hallway may mga lumang mantsa na hindi matanggal kahit anong kuskos. Madaming bagay yung ayaw ng mga kapwa ko nurse sa night shift duty. Ilan dito yung mga nakakapangilabot at di may paliwanag na pangyayari. May ilaw kasi sa bawat pasilyo na laging nanghihina kahit bago pa yung bumbilya at wala namang problema sa linya ng kuryente. Nagkikikisap ito tuwing gabi na parang may gustong iparating. Sa tuwing tahimik yung paligid, maririnig daw yung mahinang ugong ng lumang exhaust, tila buntong hininga na bumabalot sa buong ospital. Pero ang pinaka nakakakilabot na bahagi daw nito ay yung ika-4 na palapag. Ayon sa mga kapwa ko nurse, sinasabing dati itong isolation ward para sa mga may malubhang sakit. May mga pasyenteng namatay ng mag-isa sa kanilang mga kama, walang pamilya o kahit sinong nagbabantay. Ilang beses na rin may mga doktor at nurse na nagreklamo dahil nakakita raw sila ng anino sa dulo ng hallway o may naririnig silang mahihinang boses sa mga kwartong matagal nang walang laman. Isa pa nga sa pinaka nakakakilabot na kwento ay yung tungkol sa isang babaeng pasyente sa room 417. Sinasabing isa siyang matandang babae na nakakonfine sa ospital noong dekada 80. May sakit siya sa baga at sa mga panahon na nakakonfine siya wala ni isang dumalaw sa kanya. Hanggang sa isang gabi raw, natagpuan siyang patay sa kanyang kama. Nakadilat yung mga mata, nakanganga yung bibig at nakakunot yung noo na parabang may nakita siyang nakakatakot bago siya mamatay. Mula noon, maraming nurse na yung nagkwento na may nakikita silang isang matandang babae na nakatayo sa dulo ng hallway. Nakasuot daw ng lumang hospital gown na kupas na.
at may bahid ng dugo sa laylayan. Hindi daw gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita, pero kapag napansin mong nakatingin siya sa'yo, wag na wag ka daw pipikit dahil sa sandaling mawala daw siya sa paningin mo, mararamdaman mo na lang na may malamig na hininga sa likod mo. Ewan ko kung nantitrip lang yung mga kasama ko o baka suminghot ng kape o baka nang paprank dahil baguhan ako. Pero dahil nga naniniwala din naman ako sa mga ganung bagay, pinagkibit-balikat ko na lang. Kahit imposible nga, hiniling ko na sana naman walang multong magpakita sa akin. O kung meron man, sana naman hindi ako gambalain sa trabaho ko. Isang gabi nga bago magsimula yung duty ko, lumapit sa akin si Ate Roda, isang senior nurse na mukhang walang tulog mula nung 1995. Oh, Hemong, unang gabi mo to, di ba? Tanong nito habang nagtitimpla ng kape na mukhang 50% kape at 50% galit sa buhay. Opo ate. Excited nga ako eh. Sagot ko. Punong-puno ng enerhiya yung wika ko. Napailing na lang si Ate Roda. Ano? Excited ka pa? Hindi mo pa kasi alam eh. Tandaan mo to. Huwag kang papasok sa room 417 ha. At higit sa lahat, pag may tumawag sa intercom, huwag mong sagutin. Maliban na lang kung ako yon. Napakunot yung noo ko. Bakit naman te? Basta, sundin mo na lang. Paulit-ulit na nag-echo sa isip ko yung babala ni Ate Roda. Kinakabahan man, tumuloy pa din ako sa station ng mga nurse. Tahimik yung buong ospital. Tanging yung tunog lang ng wall clock at yung malayong hilik ng isang janitor ang naririnig ko. Huminga ako ng malalim at sinimulang i-check yung logbook. Iilan lang yung mga pasyente nung gabing yon. Karamihan mga matatanda na nakakonfine dahil sa komplikasyon sa puso o sa baga. Wala namang problema hanggang sa napansin kong may isang ward na walang naka-assign na nurse. Room 417. Bakit kaya walang naka-assign dito? Ilang oras na nga ang lumipas. Wala pa rin nangyayari. Walang pasyente na nangangailangan ng emergency assistance. Wala ring doktor na nag-aalala. Sa madaling salita, ang boring. Para hindi makatulog, naghanap ako ng makakain. Pumunta ako sa pantry sa first floor kung saan may isang lumang garapon ng Kopi ko Brown, ilang Blend 45 at isang plastic container na may label na "Tira ni Ate Roda. Huwag kunin kung ayaw mong magkaroon ng masamang kapalaran." Napangiwi ako sabay napakamot sa ulo. Ayoko mo course, lalayo ako dyan. Minabuti kong maghanap ng distraction. Nakita ko yung isang lumang DVD case sa tabi ng TV station. Uy, Spirit Warriors. Solid to childhood. Bilang isang tunay na batang 90s, naisip kong panoorin to habang wala pang ginagawa. Pero bago ko pa may pasok yung CD player, biglang bumukas yung intercom. Nurse Emong, room 417, please check. Room 417, please check. Nanlamig yung bata ko sa narinig ko. Lahat ng sinabi ni Ate Roda parang nag-flashback sa akin. Teka, si Ate Roda ba yun? Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Tahimik pa rin yung station. Nilakasan ko na lang yung loob ko habang bumubulong sa sarili. Bahala na. Kinuha ko yung clipboard at tinungo yung elevator. Habang papalapit ako, biglang lumamig yung paligid. Yung hangin kanina na banayad lang, ngayon parang humahaplos na sa bato ko. Nang buksan ko nga yung elevator, mabilis akong pumasok at pinindot yung 4th floor button. Habang umaangat nga yung elevator, naramdaman ko na kagad na parang may kasama ako sa loob. Langya, mukhang totoo nga lahat ng sinasabi ng mga kapwa ko nurse ha. Paakyat pa lang ako, ang lakas na ng presensya. Sinubukan kong mag-relax nun, pero mukhang di ko magagawa dahil dun pa lang sa elevator, nakaramdam na ako ng kakaiba.
Naramdaman ko yung tila banayad na paggalaw ng hangin. Ang malala pa nga, parang may isang taong humihinga ng malalim sa tabi ko. Napalingon nga ako sa salamin ng elevator at muntik na akong mapasigaw nang meron akong nakitang nakatayo sa likod ko. Isang matandang babae. Payat na payat yon. Nakasuot ng kupas at gusgusing hospital gown. Hindi ko maaninag yung mukha nito, pero kita ko yung buhok niya na mahaba, buhaghag at natatakpan ng kalahati ng mukha. Biglang pumitik yung ilaw sa elevator at sa isang iglap, nakita ko yung buong mukha ng matanda. Malaking itim na mata na walang kulay puti. Nakanganga yung bibig na punong-puno ng bulok ng ngipin. Saktong bumukas yung elevator, kaya nagmadali akong lumabas. Halos matapilok ako sa pagmamadali at nang muli kong lingunin yung loob ng elevator, wala ng tao. Habol hininga ako nung oras na yon. Pero imbis nga na bumalik sa first floor nurse station na parang duwag, tinuloy ko na lang yung paglalakad. Pero dahil kabado pa rin, sinimulan kong mag-isip ng kung ano-anong bagay para mawala yung takot ko. Ano kayang mabiling CD sa Quiapo bukas? Baka may bago na silang pelikula. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Napadaan ako sa maliit na stop pantry sa 4th floor. May lumang rep sa gilid, may electric kettle at may isang plastic container na may label pa din na "Kape ni Ate Roda, wag galawin." Na naman? Ano to? Lahat ng kape dito sa ospital sa kanya? Kaya naman pala saksakan ng sungit. Kape yung ginagawang tubig. Wala nga akong nagawa kaya lumabas na lang ako sa pantry. Tuloy-tuloy akong naglakad sa tahimik na pasilyo. Sa wakas, narating ko yung nurse station sa 4th floor. Pero tahimik, wala masyadong ilaw. Tumingin ako sa paligid, umaasang may ibang nurse sa station na yon, pero walang ni isang nandun. Kahit janitor, wala. Sinilip ko yung intercom pero sa pagtataka ko nakapatay ito. Paano kaya nakatawag si Ate Roda rito? Parang hindi na gumagana. Ang luma nitong speaker. Natatakpan pa ng alikabok na parang matagal nang hindi nagamit. Hawak-hawak ko nga yung mic nito nang bigla ko itong mabitawan dahil bigla itong nag-static. Bahagyang umilaw yung mga pindutan. "Nurse Emong, room 417 please, check." Dahan-dahan akong matras. Napaisip ako kung bababa na lang kaya ako at magtatago sa stock room. Kunyari, busy ako sa pag-aayos ng bandage. Pero bago pa ako makagalaw, biglang bumukas yung elevator sa dulo ng pasilyo. Pero walang lumabas. Muli akong bumuntong hininga. May nabuti kong buksan yung logbook na nasa maliit na lamesa. Naghanap ako ng kahit anong record tungkol sa room 417. Wala namang bagong pasyente ron. Pero habang binabasa ko yung lumang entries, biglang sumakit yung ulo ko. Parang may sumisigaw sa loob ng utak ko. Parang malungkot at basag na boses. "Tulungan mo ko." Pumikit ako, tas medyo inalog ko yung ulo ko. Langya, ano to? Psychic na din ako? Nang muli kong tingnan yung logbook, may isang pahina na parang bigla na lang lumitaw. Halos kulay dilaw na sa sobrang luma, parang hindi dapat nandun. At doon ko nga nakita ang isang pangalan. Room 417, Amanda de la Serna. Date of death, October 13, 1989. Langya, malamang siya yun. Yung babaeng nakita ko sa elevator. Ito na din siguro yung kinikwento ng mga kasama kong nurse. Nangangatal nga yung kamay ko nun habang tinutuping mabuti yung logbook.
Buo na yung loob ko no na bumalik sa baba. Ngayon sigurado na ako na hindi si Ate Rhoda yung tumatawag sa akin para umakyat. Hahakbang na nga sana ako paalis nang biglang may kumalabog sa hallway. Parang may bumagsak na bakal na kama. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero otomatiko akong naglakad takbo papunta sa nag-iisang kwartong malapit. Ang room 417. Instinct na din siguro dahil nga isa akong nurse at obligasyon kong i-check yung kahit na sinong pasyente pag may emergency. Langya, anong ginagawa ko? Sigaw ko sa isip ko noon pero huli na para umatras. Pinihit ko yung doorknob at bumukas ito. Sa loob, amoy amag yung hangin. Parang may nabubulok. Yung nag-iisang ilaw na nakabukas sa kisame mahina na. Nanginginig yung liwanag nito. Kala ko ba walang tao dito? Ba't may bukas na ilaw? Nasa sulok ng kwartong yon, yung isang lumang hospital bed. May manipis na kumot at sa ibabaw nito may isang piraso na puting damit. Lumang hospital gown. Dahan-dahan kong nilapitan. At dun ko nga napansin na may bagay sa ilalim ng kama. Inaninag ko ito. At nanlaki yung mga mata ko nang mapagtanto ko kung ano ito. Isang pares ng paa. Maputla, payat at hindi gumagalaw. Pero imbis na umatras, hindi ko alam kung anong sumapi sa akin dahil imbis na tumakbo palayo, lumuhod pa ako at sumilip sa ilalim ng kama. At dun ko nga nakita ang isang matandang babae. Nakadapa ito, pero yung ulo niya ay nakabaliktad. Nakangiti ito ng malawak na parang bali pa yung mga panga. Nahanap mo na ako. Bago pa ako makasigaw, biglang lumakas yung hangin sa paligid. Lumipad yung mga papel sa sahig. Sumara bigla yung pinto at bumukas yung ilaw sa buong kwarto. At sa isang iglap, wala na yung babae. Napatakbo ako palabas. Halos matumba nga ako sa pagtakbo. Nang makarating nga ako sa nurse station sa ibaba, hingal na hingal ako. Agad akong lumapit kay Ate Rhoda, nakasalukuyang nagkakape. Ate, may multo sa room 417. Si Amanda de la Serna. Tahimik lang si Ate Rhoda pero sa tingin ko hindi siya nagulat. Tumingin siya sa akin saka binuksan yung isang drawer. Kinuha niya yung isang lumang file, isang record mula 1989 at doon niya pinakita yung isang lumang ID picture. Si Amanda de la Serna. Pero may napansin ako. Hindi lang basta pasyente si Amanda. Isa siyang dating night shift na nurse. At sa isang sulat kamay na note sa gilid ng papel, nabasa ko pa ang isang nakakatakot na detalye. Si Nurse Amanda ang dapat naka-duty noong gabing nasunog yung 4th floor. Pero hindi siya sumipot. Naiwan yung mga pasyente. Wala siyang ginawa para sagapin sila. Ilang linggo daw yung lumipas. Bigla na lang siyang nagkasakit. Naging mabilis yung paglala nito. At kalaunan nga, siya ay nasawi. Napakurap ako. Ibig sabihin, kaya siya nagpapakita dahil gusto niyang bumawi. O kaya naman, gusto niyang may sumunod sa kanya. Akala ko nga doon na natatapos yung lahat hanggang susumapit yung 3:00 ng madaling araw. Habang nagkakapi ako sa station, napansin kong may isang uniforme na nakapatong sa isang upuan, di kalayuan sa kinauupuan ko. Puting nurse uniform yon na may ID lace sa ibabaw. At nang tignan ko yung pangalan, Amanda de la Serna. Napapikit ako sabay parang may mahinang bulong akong narinig nun. Ituloy mo yung ship ko. Emong,